Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam wa ala sayyidi mursalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kababayan. Balik na naman po tayo sa panibagong video para sa ating midnight recap. Okay? Number one, may schedule na po ang second hearing ng Senate tungkol sa kagimbal-gimbal na extraordinary rendition na nangyari kay Tatay Digong. Nakaschedule po yan bukas, Huwebes, April 3. Kung matatandaan niyo po na sumulat itong si Executive Secretary Lucas Bersamin na hindi na daw po attend ang mga department secretaries sa susunod na hearing. So, tingnan natin kung sino ang mga attend. Alamin natin kung ano mga magaganap niyan bukas. Bukas po yan. Tabayanan po natin. Ang alamin natin yan kung sino ang mga attend. At ano ang kanilang masasabi sa mga katanungan ng bayan. Okay? Good luck sa mga attend at good luck kay Senator Amy Marcos. Okay? Yung pangalawang balita po natin ay tungkol sa Netherlands. Madapo tayo sa Netherlands. Nagsalita po si dating spokesperson si Atty. Harry Roque at tungkol sa pahayag ni Congressman Barbers. Binuwelta niya ang mga banat ni Senator Barbers, yung tungkol sa kanyang hindi pag-attend sa hearing sa Congress at yung kanyang pagtatago at paglabas ng pagpunta ng the Netherlands. So kinote din niya ang sinabi ni Tatay Digong na may hangganan ang lahat. At pinangako niya ni Atty. Harry Roque, pinangako niya na hindi na daw mananalo ang pamilya Barbers sa Surigao. So tingnan po natin kung ano magiging ganap dito sa Netherlands, lalo na patungkol kay dating Pangulong Duterte, kay Tatay Digong. Tabayanan po natin at kung maalala ninyo, at itong si Atty. Harry Roque ay nag-apply ng asylum sa the Netherlands. Palagay ko, sa tingin ko, wala pa pong impormasyon na lumalabas tungkol sa application niya sa Netherlands for asylum. Let's see kung anong magiging ganap dyan sa the Netherlands sa mga susunod na araw. At ang pangatlong paksa po natin, kumpirmado po ang pagbisita ni Pangulong Bongbong Marcos dyan sa Mindanao, sa Bangsamoro area, sa General Santos from April 2 to April 5. So antabayanan po natin ang magiging reaksyon ng mga kababayan natin dyan sa Mindanao at kung ano ang mangyayaring resulta sa campaign sortie ng bagong alyansa. So alamin po natin yan. Malalaman natin yan sa mga darating na araw kung ano ang reaksyon ng mga kababayan natin dyan sa Mindanao. Good luck sa bagong alyansa at tingnan natin kung as I said, titingnan natin kung magigising ng maaga ang mga kababayan natin dyan sa Mindanao at attend sa campaign sortie ng bagong alyansa. Okay, at ang ating last news, may lumabas na survey, latest survey na ginawa ang DZRH at Manila Broadcasting Company na may 6 na kandidato ng PDP Laban ang pumasok sa Magic 12. Yung survey na yun ay ginawa sa Northern Mindanao, sa Region 10. So sa Mindanao ito, 6 po sa PDP Laban ang pumasok sa Magic 12. Si Senator Bongo, Senator Bator de la Rosa, Philip Salvador, Congressman Dante Marcoleta, si Atty. Jimmy Bondoc at si Atty. Lambino. Silang 6 ay pumasok dyan sa Magic 12 sa survey na ginawa dyan sa Region 10. Region 10 lang po yun sa Mindanao, Region 10 lang po yun.
So, good luck sa mga iba pang senatorial candidates ng PDP Laban, sila Attorney Vic Rodriguez, JV Hinlo, Dr. Richard Mata at si Pastor Kibuloy. Good luck kay Pastor Kibuloy, ha. Huwag po nating kakalimutan na vote straight PDP Laban tayo, ha. Tandaan po natin. May pending impeachment complaint kay VP Sara. So alam naman natin na ang impeachment na yan na gagawin sa Senado, kung matutuloy kung matutuloy nga yan, numbers game po yan. So kailangan natin na may pasok ang senatorial candidates ng PDP Laban, otherwise alam na po natin kung ano mangyayari. Kaya huwag po natin kakalimutan na iboto yung straight PDP Laban. At isama nyo na rin po si Colonel Gringo Nasan at saka yung Norberto Gonzales ba yun? Yung dating National Security Advisor. Medyo din yun medyo nalalapit din sa katotohanan yun Let's see, ha. Let's see kung ano po. Tatandaan po natin, numbers game, ang impeachment trial. So mag-iingat po tayo at mag-isip ng mabuti. At ang ating last na pag-uusapan ay ang ating social and political commentary. So ang commentary natin ngayon ay si Attorney Jimmy Bondoc. Itong si Attorney Jimmy Bondoc ay pinanganak po sa Quezon City, Quezon City, Metro Manila. Atenista po ito sa elementary hanggang college, atenista po siya. At nag-aral po siya ng law. First part of his law studies is San Beda initially. San Beda siya. At nagtapos siya sa UE. At nakapasa siya ng bar 2023. This is what I got from some information, naging official din po siya ng PAGCOR sa panahon ni Tati Digong from 2016 to 2022. So on a lighter note, si Attorney Jimmy Bondoc, ito po yung musikero. Musikero po siya. Siya na nagpasikat po ng Let Me Be The One, yung kantang Let Me Be The One. So po nating kakalimutan na isama ito sa ating mga balota, si Attorney Jimmy Bondoc. Alam naman po natin na itinaas ni Tati Digong ang kamay nito, ni Attorney Jimmy Bondoc. Kaya huwag po tayong makakalimot sa susunod na eleksyon sa darating na May. So bye for now. Ito muna ang ating news recap para sa gabing ito. Maraming salamat po. Kung di pa po kayo nakakapag-subscribe, please subscribe, i-like and i-share ang video na to. At i-click nyo na rin po ang notification bell para kayo po ang una-unang makakakita sa mga panibagong video ko. Maraming salamat po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.